Magandang gabi po sa bawat isa. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Gawa, chapter 16, verse 6 to 10. Sabi nga po rito, sa Troas ang pangitain ni Pablo. Sabi po rito, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo sa pangangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Tunay o Diyos sa napakadakila mo. Tunay Panginoon na ikaw ay tapat. Lord, salamat po sa buong maghapon na pag-iingat mo sa bawat isa. Patuloy ko nga pong dalangin, O God, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Samahan niyo po kami, maging ang mga makikinig o manunood man, O God. Patuloy mo po kaming pagkaisahin sa isang espiritu na nagmumula sa iyo. Salamat nga po, Ama, marapatin mo po kami na maging karapat-dapat sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Lalo na po ang lingkod mong gagamitin. Patuloy mo nga po ang mapahiran ng langis ang aking labi. Langis ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo upang maihayag ko po ang kalooban mo. Marami pong salamat, Ama. Pinupuri kita at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. At tuloy na po tayo. At sabi nga po rito, pinamagatan ko po itong pagkilala at pagsunod sa tinig ng Diyos. Amen. Pagkilala at pagsunod sa tinig ng Diyos. Si Apostol Pablo po, makita po natin dito na sila ay may gusto na puntahan na lugar para maghayag ng salita ng Diyos. Pero marunong si Apostol Pablo na makinig at makakilala kung ano ang naisin ng Panginoon. Kaya makita po natin sa pag-aralan natin na kung paano si Apostol Pablo ay marunong magpasakop sa banal na espiritu. Kaya sabi nga sa larangan po ng pagiging lingkod ng mga apostol, si Apostol Pablo po ay isa po akong humanga sa kanyang pananampalataya. Isa po akong nagkaroon ng pagmimithi na nawa ay may puso rin akong Apostol Pablo. At sabi po dito sa ating pag-aaralan, may 4 na nakakatangiang tayong dapat matularan bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi nga po dito sa verse 6, makinig o kilalanin. Sino ang ating pakikinggan? Makinig sa tinig ng Diyos, kilalanin ang kalooban ng Diyos. Gaya sinabi sa Gawa, chapter 16, verse 10. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Amen. Kaya yun po, sumunod agad sila, nakinig at kinilala yung tinig. At nakilala ang tinig ng Diyos, kaya sinabi sa verse 10, agad silang gumayak. Sapagkat alam nila na kinausap sila ng Diyos at meron pinagagawa ang Diyos sa isang lugar ng Macedonia. Gaya po ng sinabi sa number 2, sinabi po sa verse
7 to 8. Sabi po rito, magpasakop. Kanino tayo magpapasakop? Number 1, sa plano ng Diyos. John 21 verse 18. Ano po ang sinabi na magpasakop? Basahin ko po ang John 21. Sabi po dito sa John 21 verse 18. Sabi po rito sa verse, tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Yan po, pagpapasakop. Pagpapasakop sa Diyos. Number 2, pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At pangatlo, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Gaya ng sinabi sa Marcos chapter 14 verse 36. Ito po ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Marcos 14 verse 36. Sabi po rito, Ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang masunod. Amen. Kalooban mo ang masunod. Kalooban ng Diyos ang masunod. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Gayon din po sinabi sa John 21 verse 15 to 19. Sabi po sa John 21 verse 15. Sabi po dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tanong, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sagot niya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Purihin po ang Panginoon. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Number 3, verse 9. Pagpapahalaga at pagmamalasakit. Sino ang dapat bigyan ng pagpapahalaga? Ang ating Panginoong Diyos. Pagpapahalaga at pagmamalasakit. Sabi po sa John 7:24, may sinabi po sa John 7:24, pagpapahalaga at pagmamalasakit, 7:24. Sabi po rito, sa pagmamalasakit, sabi po rito, John 10:16, sorry po, John 10:16 po. Pagmamalasakit, 10:16. Okay. Sabi po rito,
Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayon magiging isa ang kawan at ang pastol. Pagmamalasakit, marami pang tupa na wala sa kulungan. Ganon din ho, wala pa sa kawan. Ito po yung gaya ng ating evangelism na plano natin na mag-evangelism tayo kasi ito po yung tinutukoy. Marami pang tao na wala pa sa presensya ng ating Panginoon. Gayon din po sinabi sa Marcos chapter 12:31. Sabi po dito sa Marcos 12:31, pagpapahalaga at pagmamalasakit sa kapwa. Marcos 12:31. 12:31. Sabi po rito sa 12:31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Pagmamalasakit sa ating kapwa. At pagpapahalaga po sa kalooban ng Diyos. Pagpapahalaga sa ministeryo ng Panginoon. Gaya ng sinabi sa Mark 12:30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ang buong lakas. Ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yan po ang nais ng Panginoon. Buo, hindi hati-hati. Pag sinabing buo, meron tayong focus. Kahit na anong bagong dumarating, nakapokus tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagpapa-apekto. Amen. Gaya din po sinabi sa John 14. Sabi nga po, pagpapahalaga sa ministeryo ng Diyos. John 14:15. Ano po ang sinabi sa John 14:15? Ang sabi po sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayun po, pagpapahalaga sa ministeryo ng Diyos. Kung iniibig daw po natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Ano po ba ang pinakadakilang o pinakahigit na utos? Pinaka Great Commission ng ating Panginoon. Yun po yung ihayo ang salita niya. Sinabi sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. At ito po yung tinatahak ng JOS, di po ba? Kaya isa yun sa sabi nga, pahalagahan natin ang ministeryo ng Diyos. At sabi po sa 1 John, may babala po. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 18. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18. Sabi po sa 3:18 ng 1 John. Sabi po, mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng wika o mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang nais po ng Panginoon o ang totoong nagpapahalaga sa ministeryo ng Panginoon, gumagawa, hindi puro plano, hindi puro salita. Ang sabi dito, umibig tayo sa ministeryo ng Panginoon na may gawa. Gaya ng ginagawa ni Pastor
ng ating Senior Pastor Rode Fajardo. Kung ano yung pinapahayag niya, sinusundan po ng gawa. Yun po ang kalooban ng Panginoon na tayo po ay, sabi nga, hindi tayo maililigtas sa salita lamang, kundi kailangan po yung gawa. Kaya, sabi sa verse 10, handang sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Handang sumunod. Number 4 po. Handang sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Saan tayo dapat sumunod? Sa panawagan ng Panginoon. Pangalawa, sa pinag-uutos ng Diyos. Bilang tayo ay mga lingkod ng Panginoon, binigyan tayo ng sandata ng Panginoon. Gaya ng sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 to 8. Sabi po sa 2 Timothy 2 Timothy chapter 1 verse 7, sorry po. Sabi po rito, kaya't hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ano po ang sinabi? Makihati tayo sa Panginoon. Gaya katulad ni Apostol Pablo, di ho ba? Hindi siya natakot dahil may buo siyang pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa, nakihati siya doon sa hirap na naranasan ng Panginoong Hesukristo nung siya po ay nasa katawan tao. Yung pakikihati ni Apostol Pablo ay walang-wala pa po sa kalingkingan. Kaya nagawa ni Apostol Pablo yung sabing makihati tayo sa paghihirap ni Kristo. Ito po yung bilang pasasalamat niya na buhay na may gawa doon sa ginawa ng Diyos sa Kanya, na siya ay makasalanan, siya ay kinalaban ang mga may pananampalataya sa Diyos. Pinapapatay niya yun nung siya po ay tawagin, kinahabagan ng Diyos. Kaya ganun na lamang po ang pagpapahalaga ni Apostol Pablo, na makihati siya sa kahirapan na dinanas ng Panginoon. Mga kapatid, gayon din ho tayo. Magkaroon tayo ang mga ginagawa natin sakripisyo sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Iyan po ay kabahagi. Iyan po ay handog natin na pasasalamat sa buhay na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya ang sabi nga po, gawin ang kalooban ng Diyos gaya ng sinabi sa Gawa chapter 16 verse 10. Pinagdidiinan po na once na kinausap ka ng Panginoon, kailangan gawin na po natin. Sundin na po natin dahil kailangan po ng ating Panginoon. Dahil sinabi nga po sa Gawa chapter 1 verse 8, ikaw ay ginawang saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa buong mundo. Kaya mga kapatid, patuloy natin sundin ang Great Commission ayon sa sinabi sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ihayo natin ang salita ng Diyos at gawin natin silang alagad ng ating Panginoon. Gayon din po sa sinabi sa aklat ng Timoteo, napapanahon man o hindi, ipangaral ang salita ng Diyos. Amen. Sa gayon din po sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 11. Sabi po rito sa verse 11.
Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Purihin nga po ang ating Panginoon. Ang pagpapahalaga ng ating Panginoon sa buhay natin ay nawa nais din ng Panginoon, hinihintay din tayo na pahahalagahan natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Lalo na po, ipahayag ang kanyang salita sa mga tao. Yan po ang naisin ng ating Panginoon. Purihin po at salamat sa Panginoon. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Salamat po sa iyong salita na patuloy, Panginoon, na pinapaalala mo sa amin kung ano nga po ang tunay na gampanin namin sa ministeryo mo upang patuloy namin, O Diyos, sa masunod ang kalooban mo. Ang ihayo ang iyong salita at ang mga taong madala namin sa paanan mo at sila, Panginoon, ay magkamit ng kaligtasan. Salamat nga po, Panginoon, sa gabi pong ito, pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang Jesus Our Salvation Christian Ministry, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Fajardo, O God. Salamat sa katapatan mo. Dahil sinabi mo, Panginoon, may panahon ng paghihirap, may panahon ng kasaganaan. Lord, nasa panahon ngayon, inaangkin ko, O God, na nakaranas, Panginoon, nakita ko kung paano nakaranas ng kahirapan sa larangan ng paglilingkod si Pastor Fajardo, O God. Lord, sa panahon ngayon, siya, Panginoon, ay unti-unti nang nagaganap ang pangako mo sa kanya na siya ay hindi mo iiwan ni pababayaan. At kung mananatili siya, Panginoon, na maging tapat sa iyo, ay patuloy mo siyang pagpapalain. Ngayon, Panginoon, siya, O God, ay nararanasan niya ang katuparan ng pangako mo, na siya ay patuloy mong pagpapalain at palalawakin pa ang ministeryo na ipinagkatiwala mo dahil sinabi mo sa iyong salita, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan mo sa malaking bagay. Panginoon, marami pong salamat. Nawa, O Diyos, bilang Senior Pastor, si Pastor Fajardo ng JOS, O God, sa mga miyembro na nasasakupan nito, sa mga pastor, Panginoon, dalangin ko po, Ama, na may puso din kami na maging halimbawa na gaya ni Pastor Fajardo, O God, na ikaw, O Diyos, ang naglagay nito sa kanya. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Pinupuri ka namin at dinadakila, O God, sa patuloy mong pagsama ng patuloy matupad ang ipinagagawa mo sa Jesus Our Salvation Christian Ministry. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng JOS chapter, O God, maging ang mga miyembro. Nakikita mo kung anong mga pangangailangan nila, Panginoon. Abutin mo po, O God, anuman, Panginoon, ang hinaharap ng mga problema, tugunin mo nga po, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa mga oras pong ito. Tanging para sa iyo ang mataas na parangal, papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen and Amen. To God be the glory po.